na 24 na minuto matapos ang alauna ng hapon, nagbabalik ang AT kasama pa rin ang inyong Tito Al for this Saturday afternoon. Kaya gaya nga ng nabanggit ko kanina, meron tayong makakausap for this afternoon. Po siyang K-pop and P-pop performer at isa rin siyang content creator. Para mas makilala natin siya at para mas maintindihan natin kung ano yung ginagawa niya, tawagin na natin ang atin pong kasama ngayon live sa studio, si Jampong. Yan, Jampong, magandang hapon at welcome po sa ating palatuntunan. Yan. Magandang hapon po. Yon. Viewers, hi. Yan, hello din, hello. Hello. Jampong, yan. So, Jampong is your screen name. Yan. Yes. Ano pong That's my screen name. Yan, ano bang real name mo, Jampong? My real name is John Paul David. John Paul David. Yan. And kaya naging Jampong kasi, kakwento ko na. Sige, go ahead. Sige, Kasi, share lang. noong high school ako, Mm. uso yung commercial ng Nissin na Jampong. Oh, yan. Napapanood ko yun. Uso yun. Ah. And then, since katulog ng pangalan ko, John Paul, Jampong. And then during that time, mukha daw akong Korean. Ayun. Kaya they called me Jampong. So, inadapt ko na lang. Kaya hanggang ngayon. Kumbaga yung... After 58 years, I'm still Jampong. Ayun, grabe. 58 years, Jampong pa rin siya. Anyway, so talaga nag-stick na no? Yung Inadapt ko na lang. yan, yung nickname mo. Pero meron ka talagang, kumbaga, passion. Yes. Pagdating sa performance Apo. at saka sa K-pop. Yeah. Ayan. So, bago tayo magsimula dun sa medyo formal natin ng mga tanong, yun ba ang pinaka-paborito mong K-pop group ngayon? For me po, ang favorite kong K-pop group ngayon na active is Shiny. 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 Ayun. Sino bang Lumang bias mo sa K-pop siya. Shiny? Si Jonghyun. Ayun. Pero, yeah. So, Still Jonghyun. Ayan. At least. Diba? Doon sa hindi active, ano bang favorite mo? Sa The Active, sayang 21. Yan. No, teka lang. Diyan magkakasundo tayo. Panahon ko yan eh. Sinong bias mo sa 21? Si Dara. Si Darang bias Sandara. mo. Okay. Okay din. Sige. At least, di ba? Opo. Anyway, kung kilala nyo naman si Tito Al, kilala nyo kasi sino yung bias ko. Anyway, so ayan. So, nabanggit natin kanina na isa kang K-pop and P-pop performer. May difference ba ang K-pop at P-pop sa tingin mo? They are both pop in genre, pero K-pop is from Korea and P-pop is from the Philippines. Sariling atin. Yon, sariling atin. Pero in terms of performance, in terms of creativity, may pagkakaiba ba? Meron po, bali sa, dati po kasi yung P-pop, noong mga panahon na hindi pa uso, pinapauso pa lang yung P-pop, parang hindi kinakagat ng masa kasi it's too Korean daw. It's too Korean, parang ginagaya lang sa Korea. And then, we are very thankful sa SB19 kasi they gave a new meaning sa P-pop. Parang may touch na ng pagka-Filipino. And and that's why nagustuhan siya ngayon ng masa and sumisikat ngayon ng P-pop. So, ayun. So maganda thankful yung for Kings. yung acceptance ng masa Yes. ngayon Opo. sa P-pop dahil sa SB19. Yes. And I think nung nakaraan nagkaroon sila ng billboard sa New York ba 'yon, sa Times Square? Yes. Tama ba? Opo, meron po. Ayun, 'di ba? Imagine, Grabe. dinala na ng SB19 ang P-pop sa US, hindi lang sa Korea, 'di ba? Worldwide na. Worldwide na. Yeah. So yan ipinapakita natin ngayon sa ating screen. San galing 'to? Bale, yan po ay isang fan gathering ng SB19 Philippines. Then I was invited to perform there. And during that time po, ang SB19 is nasa Amerika, for their concert. Then I am one of the performer na nag-perform diyan sa bali yung lugar na yun, sa Cubao yan. Sa Cubao. Sa Cubao yan. Yan. So, in other engagements, especially dyan sa mga performance sa pop, especially P-pop and K-pop, besides that, content creator ka rin. Yes po. I am Ayan. actively creating content sa TikTok. Yan. Ano bang mga content ang ginagawa mo sa TikTok? Bali, it's more on Filipino and Korean cultural exchange. Ayan. So, parang minaalala ko, nakakausap din natin last time Yun din Filipino and Korean cultural exchange. Yes. So, meron ka rin mga kaibigan na Koreano? Marami po. Ayan. And napapaligiran po ako ng mga
Koreano. Mm. Lumaki po ako sa isang Korean church. Mhm. And then nagkaroon po ako ng katrabahong mga Koreans. And then tumira po ako sa bahay with Koreans. That's why medyo exposed sa Korean culture. Yan. So, yung mga Koreans na nakakasama natin, dito yan sa Pilipinas, ano? Apo. So, well, syempre, may konting language barrier, Yeah. may cultural disparity. Ano yung, sa tingin mo, pinaka-malaking difference between Koreans at saka sa mga Pilipino? And at the same time, ano yung pinagkakasunduan nating bagay? Okay. Yung difference po, I think based on my observation, is Filipino is more open and very masayahin. Korean, hindi ko naman generalize, pero yung mga nakilala kong Korean is more on the serious side, more on hardworking, and parang kanila nasa isip lang is trabaho, then weekends konting gala, then trabaho ulit, parang ganon. Filipino is different. Parang Filipino is kahit nasa work ka, they find time to enjoy, to para libang yung sarili nila, di ba? Kumakanta, Oo. which is iba sa Korean. Yeah. So masyado silang talagang pag work lang. Yeah. Hindi sila nagsasaya ganoon. Yes. Opo. Grabe, napakaseryoso naman pala ng mga Koreano. Pero ano yung bagay na pinagkakasunduan natin? Pinagkakasunduan is ano nga ba? Foods. Food. Ayan, syempre, Foods. parehas malakas We are kumain both yung Asians. Yeah. So, rice is life. Yan, rice is life. Yan. Kumbaga, marerevoke yung Asian card mo pag di mo sinabing paborito mo ang kanin. Yes, Yan. tama. Gaya ng mga Pilipino, lahat inuulam sa kanin. Spaghetti, pizza, inuulam sa kanin. Diyos ko. Anyway, ayan na. So, exposed ka sa Korean culture, and at the same time, part ka ng mga tinatawag nating Philippine-Korea Cultural Exchange, tama ba? Yes po. So ano yung binabahagi naman natin from our side sa Pilipinas? Ano ba yung binabahagi natin sa kanila? Bale, as a content creator sa sa TikTok, bale ang sinishare ko is yung mga bagay na naku-culture shock yung mga Koreans sa ating mga Filipino when they are here in the Philippines. Uy, talaga meron? Ano yun? Meron, Anong- madami ano po yun? actually. O sige, ano yun? One of this is yung they are shocked kapag nakakita ng guards sa malls. Bakit? Kasi sa Korea po kasi walang mga guards. Ay, Walang wait. walang mga tama, security guards 'yon. Security guards. Ito sa Pilipinas meron. Every exits the malls meron and may hawak na baril. Doon sila natatakot. Natatakot sila doon Yes. sa ano? Opo. Ano pa? And then isa pang kino-culture shock nila is yung September. Nasa shock sila kasi September pa lang start na ng Pasko ng Pilipino. Ayan, yun talaga. Yes. Yun, kumbaga, maririnig mo na dyan si Jose Marichan. Yes. Pagka- Para September 1, ang dami ng mga Christmas decors sa mga malls. Nagugulat sila, ano meron? It's just September. 'Di ba? Sobrang aga no. Oo. So iba Opo. talaga yung celebration ng Pilipino pagdating sa Pasko. Ayan. So nabanggit mo kanina. Tama ba yung narinig ko kanina na back up ka ba? Dancer para gano'n? Bali, nagpa-perform lang po ako sa, bali, ano po kasi ako, K-pop and P-pop performer. Bali, I am more on K-pop performing. Bali, I do K-pop cover groups. Nagkaroon po ako ng dalawang K-pop cover groups wherein nag-perform kami sa mga iba't ibang K-pop events in the whole country. And then, currently, I am active sa singing wherein kasama ko si Jin Young, yung nakarang guest dito. Oo. But we are actively performing sa mga Korean-related events dito sa Pilipinas. So yung performance nyo is Korean din or Tagalog? Korean actually. Korean lang. Yes, Korean. Pero once ini-invite ako ng SBNet in Philippines for an event, doon po nagpa-perform ng P-pop. Ini-invite kayo nila. Ng SBNet in Philippines. Bali ano po siya, siya po isang fan page ng SB19 na nag-organize ng mga events. So, when that time na in-invite po nila ako, doon po nagpa-perform ng Tagalog songs or kami ng Tagalog songs. Madalas ba yun? Ngayon po actually twice pa lang. Twice pala. Twice pa lang. Oo. And So, meron upcoming pa. Kaya So, nabanggit abangan mo, nagpe-perform ka, no? Pagka tinatawag ka nila sa mga fan meets ba? Tama ba? Fan meets, apo. Sample!
Yan na, yan. Nandito ka na lang rin naman. Sample. Sige, pakarinig nga ako ng sample Di ba po dyan. radyo po to? Oh! Kakanta po ako. Oh, sige! Ayan, sige, sample naman dyan. Bale, ito po yung ano ko, isa sa mga favorite kong song ng SB19 Mm. na I believe this is originally Korean, Mm. but yeah, may Tin Tagalog version. translate. So I'm gonna sing it in Filipino. Ayan, sige, sample. Sa aking puso'y nag-iisa, mayroong himig na kumakatok sa pinto ng aking alaala. Ano po yan? Napanguyok ako. Ayan. Wala pa akong tulog, gali pa akong work. Ay, grabe naman. Thank you. Ayun. Pero, yung kanta na yon Apo. is usually, pinaperform mo. Yun yung usually na Actually, pinaperform mo. sa dalawa kong appearance sa SB19 event, yun yung pinapang kong kanta. Ayun. Yes. So, yun yung favorite mo. Pero, sa yung mga kanta ng mga Korean K-pop groups, anong pinaka-paborito mong kanta? Naku, madami po. Pili ka, yung pinaka-favorite. Siguro yung i-rank mo ng nasa mga top 5. Yan. Top 5. Siguro yung debut song namin ni Jin Young. Ayun. Naging Ano kaya favorite yun? ko siya kasi lagi namin siya pinapractice, sinasaulo, kinakanta, kaya naging favorite ko na siya. Naging top 1 na siya sa Spotify ko. Ayun. So every time na lumalabas yung ano mo, no, this is your year with Spotify. Yun na lagi yung top 1. For 3 consecutive years. Ayun. Ano yun? Anong title nun? Daya po. All is Pretty. Wow. So sinong kumanta nung ano? Duet po siya si... Hala, nalimutan ko yung pangalan. Ayan. Kasi, si Jampong at Jin Young. Ayun. Si Jampong at si Jin Young ang kumanta Apo. ng kanta na yun. Ayan. And syempre, how would you describe, especially kasi syempre may mga tao na hindi naman masyadong na-appreciate yung mga bagay na ginagawa natin para maging masaya tayo. Apo, true. 'Di ba? Kasi sa akin naman, kumbaga, kanya-kanya naman tayo ng trip. Apo. Pero ano yung pwede mong sabihin? Ano yung paliwanag mo doon sa mga taong hindi naiintindihan yung mga ginagawa natin gaya na to? Okay. So, alam ko maraming nakaka-experience ng mga ganitong bagay, lalo na sa aming mga performer, cover, or whatever you call it. Bale, focus na kayo sa goals nyo. And wag niyong isipin yung sinasabi ng iba. Focus on your goals. And who knows, mali nyo, di ba? Sa susunod na mga taon or araw, kayo na yung susunod na big star. Ayan. Right? So, huwag kayo mapaka-apekto sa sinasabi ng ibang tao. Focus na kayo sa goals nyo. Tsaka sa Yan. kung anong gusto nyo. Yan. Focus lang. Diba? Do Do Yun what? na po. Basta Yan. yun. Do. Basta yun na yun. Do. Just do. Diba? Parang commercial lang ng Do it. sapatos yun. Anyway, ayan Jampong, syempre, gaya nga ng nasabi natin, not everyone appreciates Apo. kung ano yung ginagawa natin. And usually, kasama niyan, lalo na ugali talaga ng Pilipino, yung mga bash. Opo. So may mga bashers, halimbawa, 'di ba, na hindi nakaka-appreciate ng gusto nating gawin. Iniisip nila, bakit kailangan yung tangkilikin yung mga Korean na pop? Meron naman tayong sarili nating pop. 'Di ba? Anong masasabi mo tungkol doon? For me po, kapag may mga ganun sinasabi sa akin, ang explanation ko lang po dyan is, tayo nga mga Filipino, we are eating spaghetti. Di naman kalit yung spaghetti, di ba? Tsaka, music is universal. So, kahit anong pang language yan, basta nafe-feel mo yung kanta, good yun. Yan. Yung tumatak talaga na sinabi mo sa akin ngayong hapon na ito. Music is universal. Opo. 'Di ba? Wala siyang Kasi language. di mo naman, 'di ba? Hindi mo naman kailangan maintindihan Opo, yung salita, hindi mo kailangan salitain yung salita nila or yung lingwahe nila para maramdaman mo Opo. yung mensahe ng isang kanta. Tama. So, on that note, marunong ka ba magsalita ng Korean or marunong ka bang magsulat ng ano bang tawag sa alphabet ng Korea? Hangul. Hangul. Ayan. So, yung language nila is? Hangugo. Ayan. So, marunong ka ba sa parehas na ano? Yes po. Sa writing po, marunong na po ako. As in, completely 100% marunong na po ako. But sa language, siguro if I will rate from 1 to 10, 10 is the highest, siguro 8. Pare, kaya ko na makipag-converse sa mga Korean. Yeah. Pero, yung mga malalalim,
Hindi pa kaya. Oh, yung sa mga medyo parang pangmatanda. Ang matandaan, hindi ko pa kaya yun. O kasi medyo Banmal lang, old. banmal. Yan. So, ano ibig sabihin nun? Banmal po is parang yung mga impolite. Okay. Parang- So, mga informal na language. Yes. Kumbaga parang conversational. Parang tayo conversation, pag yeah. nagsasalita. Yan. So, have you explored the idea na syempre marunong ka na magsalita ng Korean, marunong ka rin sumulat Opo. ng alphabet nila. Have you considered trying to get work outside of the Philippines? Pumunta ng Korea? May ganun ka bang plano in the future? Okay. Actually, nagkaroon po ako ng mga offers before. Hindi ko lang po siya grab kasi gusto ko pa po yung ginagawa ko ngayon bilang performer dito sa Pilipinas and as well as a content creator. Gusto ko po yung ginagawa ko and kung ano po yung ina-earn ko ngayon, sapat pa naman to satisfy my needs and my family. So, hindi pa po napasok sa ganyang plano, wala pa. Ayan. So, wala pang plano si Jampong na pumunta Wala sa pa. birthplace ng Jampong. Anyway, ayan. Dahil si Jampong ay wala pang planong magpunta ng Korea at na-enjoy niya pa ang pagiging isang content creator. Ilan ba yung followers mo sa TikTok? Sa TikTok, I have 98,000, I believe. Grabe. Sana all. 98,000. Yeah. Yung sa akin, 200 lang. Wala pa nga 200 yata. Parang 150 pa lang. Follow ko Tinutukan po ko pa kayo ng... para may isa na kayo. Ayun, yan. Plus one na Follow kayo. mo ako para may isa na akong additional. Yung iba, binantaan ko pa Follow mo ko. Hindi. Follow ko po namin. Di ba? With the Tala Artist Management artist. Follow ka namin. Ayan. Gusto ko yan. Pero, ayun na nga, wala kang plano magpunta sa Korea for the meantime. Wala pa. For the meantime, wala pa. Mm-hmm. Siguro travel, yeah. Pero to Bakasyon, work, to ganun. settle, wala pa. Ano bang, speaking of vacation, yan, kung magbabakasyon ka sa isang lugar sa Korea, anong lugar yun? For me na mahirap lang. Mahirap. Hindi pa afford magkaroon ng visa. Ayan. Siguro, I will recommend sa Jeju Island. Sa Jeju Kasi, Island. siguro as of this moment, hindi ko lang sure, di po ako updated Pero as of, nung last check ko, yung mga Filipino tourists hindi nagre-require Visa-free. ng Yeah. visa. Sa Jeju Visa-free, Island. and I think hanggang ngayon, Ayun. visa-free pa rin. So, ang yeah. papuntang Jeju Island lang. Jeju Island, punta kayo. Yan. So, sakaling magkaroon kami ng pera ni Jampong, magpupunta kami. Libre niyo po ako. Ha? Libre niyo ako. Hindi, KKB tayo. KKB. Mahirap lang rin ako Ayan. Pero, syempre, nandun na nga yung passion natin, especially dun sa ginagawa natin. And, well, kumikita rin naman na tayo. Apo. Kumbaga, it's a matter kung ano lang talaga yung nagpapasaya sa'yo. Apo. 'Di ba? So, ngayon, sa mga performances mo, meron ka bang future performances? Or meron ka bang bagong nilulutong content sa TikTok? Share mo naman sa amin. Balas sa in terms of content creating, wala pa actually. But nagpa-follow lang ako sa trend ngayon. Nag-isip ako ng mga ibang mga activity na kakagat sa masa. Pero in terms of events, meron po ako nakalista dito. Pabasahin ko mamaya. Ayan, may maraming events si Jampong. Apo. Ayan. Pero ano bang mensahe mo doon sa mga, sa mga kababayan natin na plano ring sumunod sa yapak nyo? Gusto rin maging isang performer, gusto rin maging isang content creator. Okay. Go ahead. Sa pagiging content creator, ang kailangan nyo lang is cellphone at saka confidence. Yun. So yan, just be confident and kahit kaka-upload mo lang tapos isa pa lang views or isa pa lang like, huwag kayo mawalan ng pag-asa kasi hindi naman laging ganun, di ba? So just be consistent on uploading your videos kasi dating yung araw may isa dyan magte-trending and yun yung magiging stepping stone nyo. Tapos kung gusto nyo maging performer ng K-pop or P-pop, sa Facebook ang dami mga naghahanap ng mga members sa mga K-pop events. So, search lang kayo. Yeah. Lang sa Facebook. Wala naman silang ni-require na you have to be a good dancer, you have to be good looking or some kahit ano pa yan. Basta be confident tsaka trust yourself. Yun. So, confidence is the key. Yeah. Sabi yan ni Jampong at consistency din. Yan, doon sa pag-upload, di ba? Apo. Ng mga videos. So, hanap lang kayo kung ano yung niche nyo na topic. Yes. Or kung ano yung pwede nyo i-upload. Apo. Sayaw, joke, or whatever. Pero yun yung nakikita mong paraan. Para... Yun po kasi yung ginawa kong way dati.
Nung nag-start pa lang ako. So, kumbaga, by experience. Wala kayo Binibigay. mahiyang mag-upload na, 2 views lang, didelete ko na. Wag ganun. Kasi sa TikTok naman, kapag, kunyari, 2 views this day, hindi naman yan sa next week, wala na yung video mo. Mapapload pa rin yan kasi yung may mga sound na, yung sound sa TikTok na ginagamit nyo is, tataas pa rin yung engagement yan. Kaya yung video, masisin pa rin yan. Tataas pa rin yan. Kaya, Ayun. yun. Huwag nyo i-delete. Tama yan. Pero, ito, medyo, tatanungin lang kita. Medyo mahirap-hirap lang ng konti. Okay lang, chill. Ayan. Huwag pumat. Ay, hindi. Kung galala, mahina din ako dyan. Eto, of course, ngayon, yung ekonomiya natin, bumabangon pa rin sa pandemya, of course, and isa sa mga nakikita natin, syempre, no sources ng revenue para sa ating bansa, ay yung turismo. 'Di ba? Would you agree na nakakatulong sa turismo natin yung pag-embrace natin and at the same time pag-share natin ng ating kultura do sa mga kapatid nating Koreano? Okay. So, actually, opo, nakakatulong po siya. Especially yung paglaki po ng P-pop ngayon, nung biglang boom ng P-pop, ang dami ko pong kakilala mga foreigners na dumayo dito sa Pilipinas just to watch SB19, just to makipaghalubilo sa mga P-pop boy groups. Ang dami mga foreigners na nandito. At saka yung mga nagre-react sa YouTube na about Filipino culture and about P-pop, yung mga YouTube reactors, nakakakot sila ng mga international viewers na maakit sa Pilipinas at bumisita dito and try Philippines because it's more fun in the Philippines. Yan. It's more fun in the Philippines. Yes. Ayan, Jampong, itanong lang din natin. So, since may mga friends ka na Korean, mahilig ba silang magbakasyon dito sa bansa? Yes po. They love Cebu and Uy, Cebu. Boracay. Yes. They So, love beaches. mga beaches, yung gusto nila puntahan dito. So, besides that, wala na sila masyado pinupuntahan. Baguio. Pero bihira lang. Pero more on mga beaches po talaga. Yeah. So, yung mga friends mo, yun usually Yes po. yung pinupuntahan. Kung magaya sila, Jampong, let's go to Boracay next week. Next week agad mag-iipon pa akong. Wait lang. Grabe ganun. Ganun sila ka generous. Ay, grabe naman yun, di ba? Excited sa mga beaches natin. Oo, kasi considering na hindi naman yata hindi well, geographically, no, talagang we drew kumbaga nanalo tayo sa geographical lottery, ang daming magagandang beaches dito sa Pilipinas. And syempre na-appreciate din yan ng mga kaibigan natin at kapatid nating mga Koreano. So, ano yung mensahe mo, especially dun sa ating mga kaibigan na mga Koreans right now? And of course, ano yung mga ano yung mensahe mo sa mga kababayan natin na hindi agree dun sa ginagawa nyo ngayon? Sige, go ahead. Okay. Balo sa mga kababayan namin na hindi agree sa mga ginagawa namin, watch lang kayo. Makikita nyo yung ginagawa namin in the near future. Malapit na. Yan. Malapit na. Promise. Malapit na. Magugulat kayo. Ayan, grabe. Parang nakakatakot yung mga sinasabi ni Jampong. How about sa mga friends mo na Koreans, ano masasabi mo sa kanila? Yan, sa mga friends kong Korean, lalo na yung mga nasa Korea pa, come here, visit Philippines na. It's more fun here in the Philippines talaga. Visit, it's not just Boracay and Cebu. There's more to explore in the Philippines. Yan, marami pang beaches sa Philippines na hindi pa masyadong Oo, di ba? Especially in Batangas. Yan. Sa aming probinsya. Taga Batangas ka. Yes po. Ayan. So, ako personally, mas gusto ko sa Zambales. Pero yung mga kamag-anak ko taga Batangas din. So, madalas nandun din ako. Ang problema lang kasi ang layo ng biyahe. Yun yung nayayari ako sa traffic But anyway, in closing, gusto ko magpasalamat syempre kay Jampong, pero bago kita pakawalan, basahin mo muna yung mga plano mong events. Please go ahead. So yun nga, hi sa family ko, sa friends ko na nanonood ngayon, at sa jowa ko, uwi ako mamaya, wait lang.
Tapos, yung mga office mates ko, hello. At saka, I just would like to promote this upcoming events. Nawala yung notes ko. So, yun nga, Dream On Asterisk Entertainment 5th Year Anniversary Concert, November 5, 2023, 6 p.m. sa Viva Cafe Cubao, Quezon City. Project Z for K-Pop Odyssey, Moves and Melodies, November 12, 1 to 8 p.m. sa Araneta City, Gateway Mall, Cubao, Quezon City. And Love You to the Moon and Back, Gerald Monton Birthday Cup Sleep Event, November 25, 5 to 8 p.m. Sikat Timog, Quezon City. And don't forget to follow me on my Facebook, on my social media accounts so you can be more updated. And special thanks po sa aming manager, si Miss Rachel D from we're under Tala Artist Management. Yeah, thank you so much for having us here. Ayun, thank you din, Jampong. Napansin ko, di mo sinautot yung jowa mo. Ano ba pangalan ng jowa mo? Justin po. Hello, Justin. Ayan, hello Justin. Ayan, at syempre, salamat din tayo kay Jampong. Yan, ang Salamat atin po, pong K-pop and P-pop performer and at the same time, content creator. A-Team. Adulting in Tandem. Kasama si Alian Corpus sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ayan. Nagbabalik tayo, no? Syempre, kasama pa rin natin, nandito pa rin si Jampong. Pinag-uusapan lang namin kanina, no? Ay ko, diyan ka lang, huwag kang tatayo. Sabi niya, Tito Al, bakit? Tulpo nakasunod na ito. Hindi, joke lang po. Hindi natin tutulpo si Jampong, ano? Grabe naman kayo. Yan, pero yan, not everyone appreciates yung mga ginagawa ng mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, na mga performer, and especially maraming criticism, no? Lalong-lalo na sa mga Pilipino, Diyos ko. Dahil lang national hobby ng atin pong bansa, kung hindi mang chismis, mang bash. Ay buhay. Nang oras po natin 51 minuto matapos ang alauna ng hapon. Yan. For those who do not appreciate, yan, bahala kayo dyan. Kanya-kanya tayo ng trip sa buhay. Pero syempre, hayaan nyo yung mga kaibigan natin, mga kapatid natin, na ganito yung trip nila. Sabi nga nila, live and let live. Yan, si Tito Al, well, iba naman kasi trip ko, pero hindi naman ako nambabasag ng trip. Wala lang basagan ng trip. Yan. At syempre, hindi natin alam, at hindi natin, di naman natin masusukat agad kung ano yung magiging positive or negative na epekto niyan, especially sa ating bansa. Lalong-lalo na, tatandaan po natin na isa sa mga malaking revenue generating na sektor ng ating pong pamahalaan, and of course, yung dumadagdag ng revenue para sa ating ekonomiya, walang iba kundi ang tourism. I think for some time, laging top 1 ang mga Koreans. Kung hindi man top 1, laging nasa top 5. Na top 5 saan? Yung top 5 na laging nagpupunta dito sa bansa. So sila yung may pinakamaraming bilang ng mga tourist visits dito sa Pilipinas. Which roughly translates to hundreds upon hundreds of pesos in revenue. Baka yung iba hindi nyo alam na may mabuti palang dinudulot yung mga ganitong efforts ng atin pong mga kababayan. Baka kasi may mga nagsasabi na bakit hindi nyo tangkilikin ang sariling atin. Well, we live in a democracy. Ika nga, diba? Kanya-kanya tayo ng trip. Diba? Kumbaga, karapatan ng bawat isa na mamili kung ano yung gusto niya at kung ano yung, ano ba yung hobby na gusto niyang gawin, ano ba yung profession or career na gusto niyang i-pursue. And of course, dun sa ating paniniwala,
'Diba? We are all entitled to our constitutional guarantee on our right to freedom. Yan, lahat po tayo may kalayaan. Kaya yung mga nang-ghost sa inyo nung undas, palayain nyo rin, na rin sila. Na, yung iba sa inyo, ano ho? Hindi pa nakaka-move on. Anyway. Gusto ko magpasalamat syempre sa walang sawang kaakibat natin dito po sa ating palatuntunan. And of course, sa ating naging guest kay Jampong. Yan, gusto ko magpasalamat. Syempre, nandito yung ating mga bossing. Yan, nandiyan si Madam Joy Timidan. Syempre, ang aking idol, Sir Rolly B, the place to be, ang Dean ng Bumatayo Institute of Technology. Siyempre, kakibat din natin sa ating production side, nandyan si King Andre Araneta, ang chairman po ng Araneta Group of Companies. Susunod na ang news break, hatid po ng ating news division sa katauhan po ni Kuya F. Gaitos. Muli, nagpapasalamat kami sa pagsama sa amin sa isang buong oras. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. I love you all. Bye-bye. We know you're always